Good day po sa lahat. This is Fiscal EJ once again. For today's content, alamin po natin ang tamang proseso sa pag-aresto o sa pag-serve ng warrant of arrest. Now, para mas maintindihan ng nakararami, panoorin natin ang videong ito courtesy of Rafi Tulfo in action. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rodelio. Magandang Sir tanghali Julius. din po, sir. Alright, doon sa video may kita ko na may mga nakabonet na pumasok. Ayan. Okay. Yun po ay mga pulis na. And then, meron po ako nakita na lumundag from the top, mula sa bubong. And then hanggang sa, ayun na, meron na pong dinumog. Apo. Pakipaliwanag po sa amin, sir. Ganito po yun, sir. Nung nanonood po kasi po ako ng TV sa loob eh. Ngayon, nung nanonood po ako ng TV, tung manugang ko, kaya ko po nalaman na may ibang tao sa loob, yung manugang ko po na nagsisigaw, yung palang asset, nandun na po sa may tapat ng hagdanan. Sa loob ng bahay nyo. Opo. Ngayon, Opo. nung paglabas po nung sinundan ko po. Paglabas ko po, nakita ko na nga po yung mga pulis na yan. Mga mga nakabunot na. Yung mga anak ko nasa may pinto kaya pala maingay. Ngayon lumabas po ako. Sabi ko, sir, ano po bang naging problema? Bakit to parang haras na haras po yata yung pagkakaano nyo? Kasi ginagano yung Yung pinto. gate Yung po gate namin po. eh. Yung gate. Ngayon po, sabi po nila sa akin na may tinatago daw po kaming kriminal. Gusto nilang huliin. Bakit daw po namin pinatakbo sa taas? Okay. Sa bubong. Sino po yung criminal na hinahanap nila? Elmer daw po pangalan. Elmer daw po eh. Kilala niyo po yun? Hindi po Hindi namin po. kilala yung Elmer eh. Okay. Ngayon, yung nasa bubong po na sinasabi nila siguro, yung umakyat na Yung galing sa bubong na bumaba sa ayun po may yung sasakyan. pumasok doon sa loob. Tumulay siya pababa ng sasakyan. Opo. Yung po yung pumasok sa loob. Ayun po yung asset po nila. Po yung asset Ayun yung nila. asset. Apo. Pero yung pinahanap nila nasaan? Wala po. Wala po. Wala doon. Wala Wala po. naman po kasing tatakbuhan doon sa taas eh. Wala rin pong dadaanan sa Yung likod. Sino po yung hinahawakan? Ayun po yung kapatid ko pong tomboy po, sinampal po nung pulis po. Oh, police. Alright. Wala pong nahuling hinahanap nila na Opo. Elmer. Wala po. Meron po silang dalang warrant. Wala po, pinakita Ayun po. po yung sinasabi ko sa kanila. Kung may dala silang warrant to pares, pwede ko naman po silang papasukin eh. Kung meron po, kasi wala naman din po kami tinatago na eh. Puro babae po yung nando sa loob ng bahay ko, mga anak ko tsaka mga apo ko po. Kaya kung meron silang dala, okay lang po na pumasok sila kung may dala. Wala po kasi marami na pong nangyayaring ganun po sa amin eh. Okay. Nakulong po kayo. Opo. Nagpiyansa lang kayo. Opo. Gaano katagal kayo nakulong? Isang linggo, Mahigit isang araw. Ano po yung kaso? Kinasuhan po kami ng direct assault tas disobedience po. Direct assault and disobedience. Opo. And then, nakapagpiyansa lang po kayo. Opo. Ininquest kayo. Opo, Opo, in-inquest po. Direct assault to person in authority. Opo. At nakasibilyan sila. Opo. At wala silang pinakitang warrant of po, arrest. wala po. Opo. So natural, kahit na sino, pag kinukumpranta, lalo kung ako, meron ng nakasibilyan, nakabonet, sinusuntok ako, may pagsuntukan ako. Natural. By the way, disclaimer lang po. This is for educational purposes only. This is not intended to side with the complainants in that RTIA video. This is also not intended to make a definitive conclusion kung tama ba o mali ang ginawa ng mga pulis dahil hindi ko po hawak ang buong facts ng pangyayari. For purposes of this discussion, let us assume po na yung version of facts ng complainant ay ang buong facts ng pangyayari and proceed to analyze if sumunod ba sa proper procedure ang ating mga kapulisan in situations of this nature. Now, watching the video, makikita po natin sa mismong video at sa explanation ng nagrereklamo na ang mga nakabonet ay mga pulis pala. At itong mga pulis na nakabonet ay may pinaghahanap na taong gusto nilang arestuhin. In other words, they were trying to serve a warrant of arrest. Allegedly, gusto nilang pasukin ang isang bahay kung saan pinaghihinalaan nilang doon umakyat o nagtatago ang subject ng kanilang warrant. Instinctively, yung occupant ng bahay at ang kanyang mga kasama, dahil nakabonet nga ang mga pulis at walang maipakitang warrant of arrest, medyo nasurpresa at natakot sa biglaang pangyayari.
Afterwards, nagkaroon ng komosyon na nagresulta sa pagka-aresto nitong nagrereklamo at ng kanyang anak. Consequently, kinasuhan sila ng direct assault against an agent of a person in authority at resistance and disobedience also against an agent of a person in authority. So ano nga ba ang tamang procedure sa pag-serve ng warrant of arrest? Ang kasagutan po ay nasa 2021 Revised PNP Operational Procedures. Ito po ang nagsisilbing Biblia ng mga pulis kung ano ang tamang paraan sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Sa page 1 mismo ng manual, ito po ang mababasa natin. To quote, "Regardless of the type of function to be performed and or police operation to be conducted, all PNP personnel must know by heart and shall comply with the procedures stated in the manual." Hindi lang po ang pag-comply sa procedure ang dapat sundin ng mga pulis. They are also mandated to respect and uphold the human rights and dignity of all persons at all times. Section 2.4, Chapter 2 of the Operational Guidelines of the said manual lists the basic requirements of police operations. Kasama na po dito ang pag-serve ng warrant of arrest. Hindi ko na po babasahin lahat pero ang malinaw po dito ay kung magsiserve man ng warrant of arrest, dapat naka-uniform ang mga pulis maliban na lang kung kinakailangang covert ang pag-aresto, in which case dapat naka-civilian clothes ang mga pulis para hindi sila mamalayan ng taong kanilang aarestuhin. Nakasaad din po dito na kahit covert ang pag-aresto, dapat po ay may nakaantabay na pulis na naka-uniforme at the time of the actual arrest. Now, going back to that RTIA video, makikita natin na naka-civilian clothes ang mga pulis. Wala tayong nakikita na kahit isang pulis na naka-uniforme. Baka mga covert operatives nga sila. Ang problema, paano sila magiging covert nakabonet sila in the full view of the public. Imbis na covert, mas makakatawag pa sila ng pansin sa lagay na yan. Pag nakabonet na agad ang mga pulis in full view of the public, mawawala po ang element of secrecy which is the essence of a covert operation. Instead na mahuli mo yung target mo, makakatakas patuloy dahil napansin ka na niya bago mo pa siya maaresto. Hindi rin po proper attire o accessory ang bonnet when serving a warrant of arrest. Can you imagine a group of men wearing bonnets and carrying firearms suddenly approaching and grabbing you? Your natural reaction in such a situation would be to suspect them as criminals instead of policemen, di po ba? So imbes na sumunod, malamang tatakas o manlaban pa dahil sa maling akala. Sabi nga po dito sa Section 2.6, Chapter 2 of the Operational Guidelines, a police officer may carry or use accessories, but the same should be appropriate to the police operation being performed. When the Chief of Police was asked by Senator Raffy Tulfo kung tama ba na nakabonet ang mga pulis, ito po ang sagot niya. Bakit ganun po yung naging operation ng inyong mga tao na nagsuot sila ng bonnet at wala silang dalang warrant at huli na magpakilalang pulis? Bakit ganun po? Ganun ba tinuro nyo sa kanila pag mag-operate? Hindi po, ganito ng po yan suspect? sir yung umpisa niyan. Ang pag-usapan lang po natin muna yung procedure ng pagsiserve ng warrant. A, nakabonet. Bakit nakabonet? Sir, kung nakabonet man yan, no, ako rin during that day po, nakabonet ako dahil sobrang init. Hindi po tamang rason na kaya nakabonet ang mga pulis dahil sobrang init daw nung araw na yun. To repeat, hindi po pwedeng nagtatakip ng mukha ang mga pulis pag nagsiserve ng warrant of arrest. Nakalagay din po sa Section 2.4 of the same chapter na kailangan nakasuot ng body-worn camera at alternative recording device ang mga pulis pag nagsiserve ng warrant of arrest. Hindi lang po yan requirement under the PNP manual but also under Supreme Court Administrative Matter number 21-06-08-SC.
Nagsuot ba ng body-worn camera at alternative recording device ang mga pulis at the time they were serving the warrant of arrest? Abangan, we will know po in the coming days. Another question, kailangan bang magdala ng kopya ng warrant of arrest ang pulis na magsaserve ng warrant? Under Section 2.6, Letter D, Number 2, Rule 2, Chapter 3 of the PNP Manual, the police officer need not have a copy of the warrant in his or her possession at the time of the arrest. If the person so requires, the warrant shall be shown to the arrested person as soon as possible. Similarly, ito po ang nakasaad sa Section 7, Rule 113 of the Rules of Criminal Procedure. The officer need not have the warrant in his possession at the time of the arrest, but after the arrest, if the person arrested so requires, the warrant shall be shown to him as soon as practicable. The general rule po is, dapat talagang magdala ng kopya ng warrant ang pulis na aaresto. This is to prevent doubt from the person to be arrested kung legal ba ang pag-aresto sa kanya. Common sense dictates that if the planned police operation is to serve a warrant of arrest, then the arresting officer must bring with him a copy of the warrant. Although the rule states that the police officer need not have a copy of the warrant in his or her possession at the time of the arrest, this is more po of a practical exception to the general rule. For example, habang naglalakad sa Taguig si Police Corporal Rani, nakasalubong niya si Apple na alam niyang may warrant of arrest na sa kasong cyber libel. Question, kailangan pa bang bumalik ni Police Corporal Rani sa Taguig Police Station para lang kunin ang kopya ng warrant of arrest bago niya arestuhin si Apple? The answer is, hindi na po kailangan. Ang gagawin lang ni Police Corporal Rani is to introduce himself as a police officer, explain to Apple the reason for his arrest, and bring him to the police station where he can show to Apple the copy of the warrant. That being said, sumunod ba ang mga pulis sa operational procedure in serving the warrant of arrest? Kayo na po ang sumagot. So hanggang dito na lamang po ako and see you in my next video.